yung agarang aksyon ng Supreme Court sa reklamo o petisyon o kaso na isinampa ni Saldico laban kay Ombudsman Boying Rimulya. Ito. Supreme Court orders Ombudsman Rimulya to answer Saldico's petition. The Supreme Court has ordered Ombudsman Jesus Crispin Rimulya to comment on the petition filed by former Ako Bicol Party List Representative Saldico questioning the legality of his indictment before the Sandigan Bayan. Co filed the petition for certiorari before the Supreme Court seeking to nullify a resolution of the Office of the Ombudsman that resulted in the filing of graft and malversation charges against him before the Sandigan Bayan. He also asked the High Court to issue a temporary restraining order or writ of injunction against the Ombudsman's action. So ito, Office of the Spokesperson, press briefer, press release, February 13, ngayong araw. Basahin ko lang ha. The Supreme Court in bank during its session on February 11 acted on ito yung GR case number. The Supreme Court, without necessarily giving due course to the petition, directed Ombudsman Rimulya and the Independent Commission for Infrastructure to comment within 10 days from notice on the petition for certiorari filed by Elizalde Esco, including his prayer for the issuance of temporary restraining order. The petition questions the resolution of the Office of Ombudsman finding probable cause to charge Co and others for alleged violation of Republic Act No. 3019, as well as malversation of public funds in connection with the reported anomalies in government flood control project. No TRO was issued by the Supreme Court. Copy. So, alam mo na, mag-petition kayo muna. Sagutin nyo muna yung petition. Ganito ang naintindihan ko, no? So, wala si Saldico sa Pilipinas. Kung saan-saan siya namamalagi. So, nung naisampa yung reklamo sa Ombudsman, ang due process, sana, dapat yung reklamo na yon mapadalhan ng kopya si Saldico para makapag-submit siya ng counter affidavit. That's very basic due process. Sinasabi ni Saldico na, yung naintindihan ko lang sinasabi niya na hindi siya nabigyan ng ganong pagkakataon. Kaya hiling niya na mag-issue ng temporary restraining order. Tapos, ipagwalang bahala yung arrest warrant siguro. Dahil nga walang due process, yun ang naintindihan ko. I might be wrong. Comment on ano. So, paano na ipadala yung summon o subpoena ba kay Saldico? Di ba may abogado siya dito? Attorney Rondain. Bakit sinasabi ni Saldico na hindi siya nainformahan? Nawalan siya ng chances to defend himself. Kaya sinasabi niya, invalid yung resolution ng Ombudsman indicting him o finding him na may probable cause. Kasi nga, wala siyang counter affidavit. Very basic yun. Kahit sa mga ordinaryong complaint, ordinaryong krimen, isampa sa Office of the Fiscal or Prosecutor, ang prosecutor magpapadala ng subpoena sa nasasakdal para mag-submit ng counter affidavit and then magkaroon ng preliminary investigation. And then mamaya,
ang ombudsman ay ang piskal, makita niya may probable cause, saka siya magsampa ng kaso sa korte. So dito, sa kaso ni Saldico, ang piskal, ang prosecutor ay yung ombudsman. Nag-imbestiga siya. Kaya lang, bakit? Ito lang, ulitin ko, yung naintindihan ko lang. Paano ang ombudsman nakakome up ng resolution na may probable cause na nakakommit si Saldico ng graft, malversation, and others, wala namang counter affidavit tong taong ito. So, I don't know kung... So, to me, ito ay mga sinyales na buhay ang hustisya sa ating bansa. Kasi, kahit nagtatago ngayon si Saldico, may warrant of arrest. Kaya lang, bahala ang mga authorities paano siya ma-aresto. Hindi na yan problema ng korte. Ngayon, meron siyang petition for certiorari. Certiorari, yung kine-question niya yung nangyari sa lower court or lower office itong ombudsman. Dahil hindi nabigyan ng due process si Saldico. So, pag-submit ng comment, pag-aralan ng Supreme Court, saka, I don't know, baka pwedeng mag-issue ng temporary restraining order kung makita ng ombudsman na walang nasunod na due process. Importante ito ang due process. Yung impeachment case ni VP Sara last year, void ab initio, declared unconstitutional kasi ang Kamara o Kongreso hindi nila sinunod ang due process. Nawala ng pagkakataon si VP Sara para depensahan ang kanyang sarili. Hindi man lang siya nakapag-submit ng ebidensya niya o counter affidavit niya whatsoever sa Committee on Justice. Kasi yung Committee on Justice, parang yun ang fiscal o prosecutor, something like that. So, ganyan din kay Saldico. So, abangan natin kung anong mangyari sa petisyong ito. Inilabas ang lihim ni Risa Ontiveros nung never again pa sila kay Marcos. Nasabi niya, wag natin kalimutan ang lagim, ang sakit, ang ginawa ng martial law sa atin. Never again sa mga Marcos. O ngayon, gusto nang makipag-tie up sa mga Marcos para talunin si VP Sara. Pakinggan natin na. Kainsuka to di max talaga. Na lumaki, nagkaisip at namulat bilang mamamayan sa mga taon ng martial law. Hindi ako magsasawa sa pagtimok sa ating mga kabataan. Matuto tayo at isaloob natin ang aral at babala ng nakaraan. Dahil yan ang susi sa pagkamit ng mas magandang bukas. Manatili sana sa ating alaala ang istorya ng napakaraming pinatay, tinorture at sinirang mga pamilya sa kamay ng diktadura. Huwag nating hayaan na mabaon sa limot, sa propaganda at sa nagkalat na disinformation ang sinapit ng mga biktima ng martial law at ang mga prinsipyo na kanilang pinaglaban. May kasabihan nga, memories are key not to the past but to the future. Patuloy sana tayo magmulat, magsalita at manindigan para sa mas patas, kaunlad at malayang kinabukasan. Never again to martial law. Ang sino kandidato nila? Trillanes is throwing this Marcos, Rizal, Ontiveros Alliance. Kain suka talaga. Suka kain. I was just meeting kanina with mga dilawan ko na friends. Sabi ko, ano ba tumaga yan? Sabi nila, grabe, no kaya nila yan. Na never again, tapos ngayon, why not? Kasi may compromise.
nagko-compromise eh. Si Rizal Taveros nagko-compromise. Correct. Kaya ayaw ko sa kanya. Sabihin nila nag-away ba kami? Hindi. Bakit kami nag-away? Hindi naman kami friends. Malaking relationship. Wala nga. Wala eh. Dati nga, Facebook, dinilit ko pa siya. Dinilit pa siya sa Facebook. Oh, never again to Marcos, martial law. Tapos ngayon, gusto nang makipag-alyansa sa mga Marcos para lang talunin si VP Sara. Anong klaseng prinsipyo meron itong mga taong ito? Ano ito? Katulad din ni Sharon Cuneta. Ngayon viral siya ngayon sa social media dahil nagkamali ka ata ng choice, Mr. President, sa iyong sa iyong VP. Ano nagkamali? Gusto mo si Kiko Pangilinan ang running mate ni Marcos Jr. nung eleksyon? Sana nga. Para pareha silang natalo. May nilabas kanina na video ni Sharon Cuneta. Talumpati niya nung kampanyahan before May 9, 2022 election. Huwag nating ipaubaya ang ating kinabukasan sa isang leader who is not fit to lead. Correct. Dahil ang ganda ng sinasabi niya nung una eh. BBM is not fit to lead. Kung naniwala sana ako noon, hindi ko siya binutuhan at kinampanya. Mas maayos. Mas maayos sana tayo ngayon. Mas mabuti na lang ang lugaw ni VP Leni kasi yung nakaw ng mga Marcos. Correct. Sayang. Kung maibabalik ko lang ang panahon na sana si Leni Robredo na lang ang presidente natin ngayon. Wow! Ang sarap. Kaya lang, ang pagsisisi ay palaging nasa huli. Binutuhan ninyo Marcos Jr., di ba? So sila nga bumabatikos kay Marcos Jr. ngayon. Wow! Sabi ni Sharon Cuneta kagabi, Mr. President, you always have my support. Yung anak niya, Francine Pangilinan ba yun? Never again that my president have a name of Ferdinand Marcos. Nasaan na yung anak ni Pangilinan na never again? Silang pamilya, grabe nang paliteritla kay Marcos. Kain suka to di Mac. Ito rin si Hontiveros na aktivista ito dati. Oposisyon daw sila ngayon. Ano oposisyon? May narinig ba tayong batikos ni Risa sa flood control scandal? Tahimik! Saan sila nag-iingay? Yung 125 million na confidential funds ko noon ni VP Sara, napakaingay niya sa against kay VP Sara. Kailang napakatahimik siya kay Marcos Jr. Talamak ang korupsyon. Bali, wala sa kanila. Bakit? Pinupuntirya si VP Sara kasi nga si VP Sara ang tinik sa kanilang lalamunan sa 2028 election. Ngayon, gustong-gustong magkandidatong presidente, ang mga dilawan nagsasabi na VP Leni is the best. I-convince natin si Leni dahil siya walang bahid sa korupsyon. Correct. Si Congresswoman de Lima, sinabi niya, pinaka-winnable candidate natin, VP Leni. Marami. Wala pa akong dilawan except kay Trillanes. Hindi naman original dilawan yan. Magdalo man yan. Trillanes lang ang nag-i-endorse na pinaka-the best daw na president sa 2028 si Risa. All others, wala na. Puros VP Leni. Mabuti pa si VP Leni, ayaw niyang tumakbo, kinukumbinser na magtakbo. Ito namang si Risa Hontiveros, walang may gusto sa kanya except Trillanes,
presenta ng presenta sa kanyang sarili na if I will be selected by the United Opposition, I am available. Sige, good luck. Oh. Pag ang Marcos administration mag-offer ng unity, basta collaboration, mag-usap-usap kami. Sige, good luck sa unit team sa 2028. Marcos kakamping, galingan ninyo para hindi kayo ibasura, iniduro ng mga DDS.